What's up sa inyo mga repakol? It's your boy Kuya Totoy, ang inyong lakwat serong kuripot. Sa travel vlog series na ito ay dadalhin ko kayo sa isang exciting na biyahe sa Vietnam. Bibisitahin natin ang dalawang iconic destinations, ang Hanoi at Sapa. Ang first stop natin ay ang Hanoi. Ito ang puso at ang kapital ng Vietnam. Dito ay makikita nyo ang makasaysayang lugar ng Old Quarter at makitikman natin ang mga masasarap na pagkain rito. Malalaman nyo rin ang kahalagahan ng kape sa buhay ng mga Vietnamese at ang kwento sa likod ng sikat na egg coffee. Tara! Biyahe tayo! Mga repakol, bago natin simulan ang ating biyahe, inaanyayahan ko muna kayo mag-subscribe sa aking channel at i-click mo na ang notification bell para updated ka sa tuwing nag-upload ako ng mga travel vlogs at mga tipid tips dito sa aking YouTube channel. I-follow mo na rin ako sa TikTok dahil nag-upload ako ng mga mini vlogs natin dyan. At syempre, huwag mong kalimutan na mag-like and follow sa aking Facebook at Instagram. Yun lang, let's get back into the video. Malilate sa trabaho, pero never sa flight. What's up sa inyo mga repakol? It's your boy Kuya Totoy, ang inyong lakwat serong kuripot. Nandito nga tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 at nakarating tayo dito ng mga bandang 1 o'clock AM. Pero ang flight namin ay 5 AM pa. Mas okay na rin yung maaga kayong aalis ng bahay ninyo at darating dito sa airport dahil medyo mahaba ang magiging proseso. Pero let me walk you through it. 24 hours before your flight ay kailangan nyo muna mag-register sa etravel.gov.ph. Heads up lang mga repakol na nagkaroon ng slight changes sa process na ito. Kung noon ay pwede kayo mag-register through website, ngayon ay kailangan nyo nang mag-download ng app nila para makapag-register. And also mga repakol, hindi kayo pwedeng mag-register on behalf of other people. Kailangan ay nasa family member nyo sila para maisama nyo sila sa registration. So, ibig sabihin ay hindi ko na i-register ang girlfriend ko, pero nakapag-register naman siya ng sarili niya. Ang sunod niyang gagawin ay magbabayad kayo ng travel tax worth of 1,620 pesos. Mandatory ito mga repakol, pwede nyong bayaran over the counter or hindi naman kaya online. Next is check-in baggage. So, dito titimbangin na yung inyong mga dalang bagahe kung sakto ba yan o sobra. Pero ipagdasal mo na sakto lang kasi additional payment yan. Ayan, so after nun ay bibigyan kayo ng boarding pass para makapunta na kayo sa inyong boarding gate. After that ay pwede na kayong pumunta sa immigration for questioning. So kung gusto nyo makakuha ng tip kung paano makakasagot ng tama at iwas offloading, ay panoorin nyo tong video ko sa aking channel. After that ay maghintay na lang kayo na magbukas ang inyong boarding gate para makasakay na kayo ng eroplano. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be okay. Everything is gonna be alright. In the end, everything is gonna be alright. Everything is gonna be okay. If it's not alright, it's not the end. Ups and downs in life. Dito na kami ngayon sa Vietnam, sa Hanoi, Noi Bai International Terminal. So maghanap muna tayo ng ATM mga repakol para makapag-withdraw tayo dito ng cash. So dito mga repakol ay nag-withdraw lang ako ng 3,000 pesos or 1.3 million Vietnamese dong sa BIDV ATM. However, na-chargean ako ng 126 pesos or katumbas nun ay 4.2% withdrawal fee. Aside from the withdrawal fee, ay 20,000 dong lower ito compared to the Google conversion rate. So, lugi ka talaga dito. Si mama naman ay nagpapalit ng pera. 3,000 pesos din yung pinapalit niya. Ang nakuha niya naman ay 1.28 million dong. Pero wait, hindi pa ito ang best option. Kaya stick to this video para malaman mo kung ano ang dapat mong gawin. Nais ko lang rin kayong paalalahanan mga repakol na kapag baba nyo ng eroplano at may lumapit sa inyo at sinabi na Grab driver sila, ay huwag kayong maniniwala. Dahil ang mga Grab driver
ay nasa app yan. Hindi yan lalapit sa inyo at sasabihin Grab driver sila. Most likely, itong mga to ay scammer. Mga taxi na nagcha-charge ng higher rate. So, iwasan nyo tong mga to. Pwede kayong mag-book ng Grab, which is much cheaper. Or, gawin nyo yung ginawa namin na nag-book kami sa Klook ng airport transfer. Ang nakakatuwa pa dito sa na-book namin, ay hindi ko talaga in-expect na yung sasakyan ay luxury van or luxury bus. Kasi yung na-book ko, Toyota Innova yung susundo sa amin. Pero nagulat ako nung tumingin sa harapan namin yung luxury van at sinabi sa amin na dito kami sasakay. Maya-maya, nag-message sa akin sa WhatsApp yung coordinator. Sabi sa akin na binigyan kami ng free upgrade. So from Toyota Innova to luxury van or luxury bus, huge upgrade na yun for us. At saka ako, personally, first time ko makakasakay sa ganito. Kaya natutuwa ako, no? First day pa lang, ito na ganyan experience namin. So, nakakatuwa lang, no? So, kung gusto nyo mag-book ng airport transfer, pwede yan sa Klook and use my promo code Kuya Totoy Klook para makakuha kayo ng discount. Oh man, ano masasabi mo dito sa sinasakyan natin? Ang ganda. Para kang ano. Manghang-mangha eh. Oh. Ngayon lang tayo nakasakay ng ganito dito eh. Ikaw naman, ano masasabi mo? Oh? Ganda no? Grabe. Tingnan nyo, may mga ilaw-ilaw pa. Oh. Ito pa guys, ang galing pa nito mga repa ko. Tingnan nyo ah. Ayan. Wireless charging. Grabe naman. So yun mga repo, meron pala tong mga massage. Grabe oh. Ayan, may on mo lang yung power, intensity. Ayan, depende kung saan mo gustong magmasahe. Sun is shining all day, sand between my toes, waves crashing on the bay, feel that warm breeze blow. No worries on my mind, just leave stress behind. Palm trees in the line, find that peace I find. Vacation time, I'm feeling so fine. Living in the moment, sipping on sunshine. Music in the air, laughter everywhere. Dancing without a care, soaking up the flare. Midnight bonfire light, stars are shining bright. Everything feels right in this paradise night. Oh, look at that. Ang ganda ng room namin. Room tour ko kayo. Saglit lang. Ang lawak nung room namin, guys. So, family room ito. At ito yung aming CR. Look at that. Wow, may bathtub. May bathtub. Sorry. Look at that. And merong bidet. Yan ang mahalaga. Bidet talaga. At iyan. Ang ganda dito mga repa ko, lo. May blower. Ayan. Nakatay ng onti dito. And then, ayan. Vanity. So, dalawa yung andito. Dalawa yung higaan. May isang single bed and may double bed dito. Ayan. So, aside from aircon, ayan, meron pa tayong fan. So, hindi ka talaga maiinitan dito. Ayan, ito mo. Enjoy na enjoy ka sa kalamigan. Paano ko nilalamig? Brr, ganun. Hindi ka malamig eh. Ayan, tapos, ayan, meron tayong lights dito. At, may TV. May TV. Na, tingnan natin kung magagamit natin yan, ha. At, ito, may balcony tayo dito. Look.
Look at the balcony. Wow! Wow! Look at that! Oh my gosh! Ganda oh. Tanaw na tanaw mo yung buong old quarter in here. Ang taas namin oh. So ang price ng room na ito ay 4,653 pesos sa Klook, pero dahil may discount code ako at 5% discount yan, ay nakuha na lang namin ito ng 4,420 or 232.7 pesos discount. Ilang banmi na ang mabibili mo nun at pa. Ayan, nandito na kami. Ayun yung hotel namin, no? Hanoi Graceful Hotel. Ayan. So dito mga repokol ay susubukan natin mag-withdraw gamit ang GoTime code dito sa TP Bank. 3,000 pesos or 1.3 million dong ang ating susubukang i-withdraw dito sa bangko na to. What's good about this bank ay wala siyang withdrawal fee at malapit pa ito sa Google conversion rate na 1.3 million. So ang na-withdraw ko dito ay 1.29 million dong. O di ba? Ang lapit lang. So ito ang mare-recommend ko na gawin mo pag magwi-withdraw ka ng pera. Hanapin mo ang TP Bank. However, ang napansin ko lang sa bangko na to ay wala siyang maraming branches. So kapag nakita ka ng isa, mag-withdraw ka na. On the way kami ngayon sa Cafe Giyang. Mag-ano muna kami, mag-breakfast muna kami, no? Yan. So mapapansin nyo dito mga repakol, yung mga pedestrian nila. Ano na, may mga naka-parking na. Parkingan na siya, hindi na siya daanan ng tao. Lagay na natin. I-video ka pa. Insurance naman ako. So mga repokol, kapag maglalakad kayo dito sa Old Quarter, make sure na ang tingin nyo ay harap, likod, kaliwa, kanan. Kasi karamihan sa mga driver dito ay walang pakialam, and I'm not exaggerating it. You need to see and experience it para malaman nyo yung sinasabi ko mga repokol. Legit! Ang Cafe Giyang ay isa sa pinakakilalang kapehan sa Hanoi. Itinatag ito noong 1946 ni Nguyen Van Giyang, isang dating bartender sa Sofitel Legend Metropole Hotel. Sa panahon ng taggutom at kakulangan ng gatas dahil sa digmaan, naisip ni Giyang na gamitin ang itlog bilang alternatibo. Pinagsama niya ang pula ng itlog, asukal at condensed milk para lumikha ng creamy egg coffee o Cafe Chong sa salitang Vietnamese. Mabilis na sumikat ang egg coffee at naging paborito ito ng mga lokal at mga turista na galing pa sa mga malalayong lugar. Ika nga, hindi kompleto ang Hanoi experience mo kapag hindi mo natikman ang egg coffee ng Cafe Giyang. Unang higop pa lang ay mararamdaman mo na agad yung creamy at malambot na texture ng itlog na may tamang timpla ng asukal at condensed milk. Parang umiinom ka ng dessert. Tapos sa abang hinahalo mo, sumasama na yung medyo mapait na lasa ng Vietnamese coffee. Sakto lang para bumalanse yung tamis. Pero grabe mga repakol, ang sarap. Para siyang leche flan pero with a twist, ganun. Bukod sa egg coffee ay meron din silang ibang ino-offer na mga inumin at mga pagkain na swak sa panlasa at budget nyo. Mga repakol, nagtataka ba kayo kung bakit napakaraming coffee shop sa Vietnam? Hindi lang sa Hanoi sa buong Vietnam. Simple lang ang sagot dyan. Ang Vietnam ang pangalawang pinakamalaking producer ng kape sa buong mundo. Noong panahon kasi ng kolonyalismo ng mga Pranses, dinala nila ang kape sa bansa. At mula noon ay naging parte na ng araw-araw na buhay ng mga Vietnamese ang pag-inom ng kape. Dahil din sa pagiging tanyag ng Robusta coffee na mas mura at mas matapang, sumikat ang kapehan sa bawat sulok ng bansa. Ngayon, bawat coffee shop sa Vietnam ay may kanya-kanyang estilo. Mula sa pin coffee o Vietnamese drip hanggang sa kakaibang inumin tulad ng sikat na egg coffee. Sa aming paghahanap ng makakainan na pho, ay nakita namin itong isang Michelin Guide 2024 na restaurant. Para sa inyong kaalaman mga repakol, ang Michelin Guide ay nagbibigay ng star rating sa mga restaurant batay sa kalidad ng lasa, consistency ng pagkain, pagiging malikhain ng chef, kalidad ng serbisyo at kontribusyon sa culinary scene na nagsisilbing benchmark para sa mga mahilig sa pagkain.
Masarap yung pho nila dito mga repakol. Medyo maanghang pero tolerable naman. Yung anghang niya ay nanggagaling doon sa herbs and spices na nakasahog dito. Yung rice noodles ay malambot at chewy. Talagang masarap sa mainit na sabaw. Ang tender din ang ginamit nilang karne dito kaya hindi ka mahihirapang nguyain ito. Meron din pala tong kasamang tinapay mga repakol kapag umorder kayo dito. Yung tinapay para siyang unsweetened donut. Masarap din at nagko-complement siya sa lasa ng pho. Overall, babalikan ko to kapag bumalik ako ng Hanoi. Ganun siya kasarap. Babalik-balikan mo talaga. Kamusta lasa, ma? Nandito na kami ngayon sa One Kiam Lake. Ayan, ano yung nabili mo dyan, ma? Ano yung nabili mo dyan? Ano daw tawag? Butchi nga. Ah, butchi. Pwede na. Pwede yung lasa, ha? Para siyang butchi, mga repakol. Tapos may palaman sa loob. Saan ba tayo? Ito, tambay lang dyan. Ang kwento ng One Kiam Lake ay nakaugat sa isang alamat na mahalaga sa kasaysayan ng Vietnam. Ayon sa alamat, noong ika-15 siglo, ang Vietnam ay sinakop ng mga dayuhang Mongol. Isang mandirigma na nagngangalang Leloy ang nagpasimula ng isang revolusyon laban sa mga mananakop. Sa panahon ng kanyang pakikibaka, nakatagpo siya ng isang mahiwagang espada habang siya ay naglalakad sa paligid ng isang lawa. Ang espadang ito ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at lakas upang ipaglaban ang kanyang bayan. Nang makamit ni Leloy ang tagumpay laban sa mga Mongol, nagpasya siyang ibalik ang espada sa lawa. Habang siya ay naglalakad sa tabi ng lawa, lumitaw ang isang malaking pagong at kinuha ang espada mula sa kanya. Ang pagong ay nagpakita ng pagkilala sa kabayanihan ni Leloy at nagdala ng espada pabalik sa ilalim ng lawa. Mula noon ay tinawag na ang lawa na One Kiam Lake na nangangahulugang Restored Sword Lake bilang paggalang sa kwento ng tagumpay at pagpapahalaga sa bayan. Ang One Kiam Lake ngayon ay hindi na lamang isang simbolo ng kasaysayan ng Vietnam, kundi pati na rin ng kultura na umaakit sa maraming turista at lokal na bumibisita para sa kanyang ganda at kahalagahan. At dahil napagod kami sa paglalakad, ay tumambay muna kami dito sa Note Cafe. Sa pagpunta ko dito sa The Note Cafe, hindi lang kape ang bumungad sa akin, kundi ang mga makukulay na libo-libong sticky notes na nakadikit sa bawat sulok ng cafe. Bawat customers may chance na magsulat ng mensahe nila. At nakakatuwa basahin ng mga personal notes na nandito. At sa loobin ng mga tao na minsan ay napadaan dito. Siyempre, hindi ko napapalagpasin ang pagkakataon na to at magsusulat rin tayo. Perfect itong place na to kung gustong mo lang mag-chill habang tumatanaw sa kagandahan ng One Kiam Lake. Ang Ngoksun Temple ay tinayo noong 18th century bilang alay kay Tran Hong Dao, isang tanyag na general na nagtagumpay laban sa mga Mongol noong 13th century. Dito rin pinaparangalan ang ilang mga scholars at sining ng Vietnam. Ang Ngoksun Temple ay matatagpuan sa isang maliit na isla sa gitna ng One Kiam Lake. Kaya para makarating ka dito ay dadaan ka sa The Hawk Bridge, isang bakulay na pulang tulay. Pagpasok mo, mapapansin mo ang tahimik na ambience ng templo. Mga nagdadasal, nag-aalay ng insenso at mga turista na namamangha sa arkitektura at kasaysayan ng lugar. Mula sa templo, meron ding magandang view ng One Kiam Lake lalo na sa umaga o hapon, kung saan nagre-reflect ang araw sa tubig. Napapaligiran ito ng mga puno at nagbibigay ng tahimik na vibe kahit na nasa gitna ito ng busy na lungsod. Ang Ngoksun Temple ay hindi lang isang religious site, kundi isang cultural landmark na nagbibigay sulyap sa mayamang kasaysayan ng Vietnam.
St. Joseph Cathedral sa Hanoi ay isang makasaysayang simbahan at isa sa mga pinakamatandang Kristiyanong istruktura sa lungsod. Itinayo ito noong 1886 ng mga Pranses sa panahon ng kanilang kolonyal na paghahari sa Vietnam. Ang arkitektura ng simbahan ay neo-Gothic na inspirasyon ng sikat na Notre Dame de Paris, kaya't mapapansin mo ang malalaking Gothic spires, stained glass windows at detalyadong facade. Ang simbahan ay nakatayo sa isang maliit na plaza at napapaligiran ng mga puno na nagbibigay ng tahimik na vibe sa gitna ng busy na lungsod. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ito bilang aktibong lugar ng pagsamba ng mga Katoliko sa Hanoi. At alam nyo ba mga repakol na approximately 200,000 ang bilang ng mga Katoliko dito sa Hanoi or 6% ng total population dito sa lugar na to. Ang Banh Mi 25 ay isa sa pinakasikat na kainan sa Hanoi para sa masarap at authentic na banh mi. Matatagpuan ito sa Old Quarter kaya madali itong puntahan ng mga lokal at turista. Ang bawat sandwich ay gawa sa sariwang baguette na crispy sa labas at malambot sa loob. Pwede kang mamili ng iyong gustong ipalaman. Pangkaraniwan, karne yung laman nito tulad ng lechon o grilled pork o hindi naman kaya ay pate, sariwang gulay at mga herbs. Depende sa kung ano ang panglasa mo. Very welcoming at mababait ang staff ng Banh Mi 25 at may mga upuan sa labas para makasabay ka sa paligid habang kumakain. O diba, nagsa-sightseeing ka na, nabusog ka pa. Ang order ko ay chicken with avocado. Chicken with avocado. Tikman natin kung gaano ba ito kasarap. Crunchy. Sarap oh. Sarap. Yung sa inyo po chicken dito na may cheese. Tapos may carrots po yan, pepino. Ganun pala yun. Sarap. Masama to. 40,000 dong. Wala pa 100 pesos. Sa Pilipinas, pag bumili ka nito, abot ng 200. Diba? Dito, authentic na. Mura pa. So ngayon mga repakol, manonood tayo ng water puppet show na nabook ko rin sa Klook. So itong nabook ko nga pala mga repakol ay standard ticket plus multilingual. So ibig sabihin, habang nanonood kayo, mapapakinggan mo ito in English, no? Kapag magbubook kayo mga repakol, huwag nyo kalimutan gamitin ang aking promo code na Kuya Totoy Klook para makakuha kayo ng discount. Konting kaalaman lang mga repakol. Ang water puppet show ay isa sa mga pinakatradisyonal na sining ng Vietnam na nagsimula pa noong libo-libong taon na ang nakalipas. Galing ito sa mga magsasaka sa hilagang Vietnam na nagpapalabas ng puppet show sa mga palayan tuwing panahon ng pagbaha. Ang mga puppets ay nakalutang sa tubig at kinokontrol ng mga puppeteers gamit ang mahabang kawayan na nakatago sa ilalim ng tubig. Sa palabas, makikita mo ang iba't ibang kwento tungkol sa buhay sa nayon, mga alamat at mga makasaysayang kwento ng Vietnam. Kabilang dito ang mga karakter na magsasaka, mandaragat, dragons at iba pang makukulay na puppets. Sinamahan pa ng tradisyonal na musika ng mga instrumento tulad ng gongs at flutes, talagang buhay na buhay ang bawat eksena. Nakakaaliw itong panoorin lalo na sa katulad ko na first time ko lang makakapanood ng ganitong klase ng show. Dahil sa kakaibang paraan ng pagtatanghal at sa kwento ng kultura ng ipinasa na mula sa henerasyon hanggang sa makabagong henerasyon. Ang Hanoi Weekend Night Market ay isa sa mga paboritong pasyalan tuwing Biyernes hanggang Linggo sa Old Quarter. Dito mo makikita ang mahaba at makulay na kalye na puno ng mga tindahan na nagbebenta ng iba't ibang klaseng produkto mula sa damit, accessories, sapatos at mga lokal na pagkain. Isa sa mga pinakamasayang bahagi ng pagbisita sa night market ay ang street food. Maaari kang tumikim ng iba't ibang klaseng Vietnamese food at iba pang masasarap na desserts at inumin. Siguradong mabubusog ka sa dami ng pagpipilian. Kapag mamimili ka, huwag mong kakalimutan na humingi ng discount. Karaniwan, bukas ang mga nagtitinda sa negosasyon. Kaya subukan mong humingi ng mas mababang presyo. Bili mo na.
Salamat sa panonood ng episode 1 dito sa Hanoi, mga repakol. Huwag palampasin ang episode 2 kung saan tutuklasin natin ang ilan pang sikat na kainan dito sa Old Quarter. Bibisitahin din natin ang Mega Grand World at tiyak na magiging exciting ang ating biyahe papuntang Sapa. Kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga susunod na episodes. Kita-kits sa susunod na episode! Paalam! Kung ay kapitbahay nyo, laging handang tumulong sa inyo. Kilala nyo ako, ako'y isa sa kapitbahay